Madilim pa ang pasilyo nang dumaan si Cheska, dala ang tapyas ng lampara sa mesa at ang huling timba ng tubig na iniwan ng araw. Humahaplos ang mop sa dingding na may pilak na dumi. Humihinga lang sahig na nalulunod sa mga yapak at lumang amoy ng lana at kape. Sa bawat galaw niya, naroon ang tunog ng pagod. Maliit, paulit-ulit, parang pulso sa ugat ng gusali. Hindi niya alintana ang malamlam na ilaw. Mas malakas ang boses ng kanyang isip na umukit ng dahilan. Kailangan niyang magtrabaho para sa susunod na buwan. Kailangan niyang magbayad ng upa. Kailangan niyang tumawid. Si Camarites ang unang bumati sa kanya. Halos lagi siyang nasa likod ng utility closet, may hawak na timba at may ngiting parang ilaw sa gubat. Ayaw mo ng pahinga, iha? Tanyag ang boses niya. Malambing, may pagkabibo, ngunit may bigat ng pag-aalala sa mga mata. Mag-ipon ka rin ng lakad para sa sarili, ha? Ngiti lang ang ibinalik ni Cheska. Hindi malakas, hindi rin pilit. May mga gabing natutulog siyang pagod pero maayos. May mga umagang pagising na parang panaginip ang binimbit. Mga grade sheets na sumasayaw sa kanya, mga pangalan sa scholarship list na hindi bumababa. Sa loob niya, may maliit na apoy. Isang pangarap na madalas ay napapansin lamang sa mga pila ng universidad, maging isang guidance counselor. Gusto niyang gumaling kaya't gusto niyang tumulong sa iba, na wag na sanang may ibang batang tahimik na malulunod sa sariling pag-iisa tulad niya. Sa universidad, mabilis siyang naging kilala, hindi dahil sa pangalan, kundi dahil sa mga tudlit ng reputasyon na pinapahid sa likod ng mga biro. Ang apat na magkakaibigan, Trisha, Mika, Ariel at Sandra ay parang may sariling orbit ng kapangyarihan. Mahinhin ang bawat ngiti nila mula sa labas, ngunit matalim ang mga salita. Pinaghahandaan nila ang klase na parang runway, ang mga backpack nila ay puno ng brand at ang mga mata nila ay laging naghahanap ng ibang mapapakitaan ng attitude. Sa una, simpleng pisili ng buhok ni Cheska. Pagkatapos, mga punit na nota na parang di sinasadyang ibinabato. Kalaunan, mga biro na hindi na biro. Ang gamit niya, parang pwede na itong ipanglinis sa library. Pumikit si Trisha sa harap ng buong klase at nagkaroon ng halakhakan na parang bulan na sumabog. Tiningnan ni Cheska ang kanyang kamay na dati may gawa. Maliliit na pasa mula sa pagdadala ng galon, maliit na peklat mula sa singaw ng hindi inaasahang kumukulong tubig. Hindi siya umiyak noon. Bumabalang ang kalangitan sa loob niya at dahan-dahang nag-igting ang mga bungot ng pagkakaya. Hindi siya pwedeng magreklamo. Hindi siya pwedeng magreklamo dahil working student ang label, parang palayaw na ikinakabit sa balikat at pinapasan habang ang iba ay lumilipad lang. May mga sandali ng katahimikan na mahalaga, mga ilaw sa kantina na humahaplo sa kanyang muka habang kumakain ng baon na gulay at kanin, ang katahimikan na tila ba lamang may kakayahang magpagaling. Doon siya naging malapit kay Camarites at doon niya nahanap ang maliliit na salita ng pag-asa. Huwag mong hayaang ganun lagi, sabi nito minsan habang pinaplansya ang sapatos niya sa gilid. May araw din sila at kung hindi, bubuhay natin yung araw na iyon. May maliit na bagay na palaging nasa loob ng kanyang book bag, isang papel na natiklupan ng maayos, parang sikreto. Minsan niya itong sinsulyapan sa gitna ng klase kapag nag-iilaw ang projector at nagliliparan ang mga kwento sa puting pader. Ang papel ay may logo ng isang programa, Scholars sa Pag-asa, at may lagda ng isang pangalang palitang tangi, Senador Renato Marquez. Hindi niya kailanman binigyang halaga ang lagda. Para sa kanya, iyon ay simpleng pangalan sa isang listahan. Ngunit may malamlam na init sa ilalim ng mga pitik na iyon, isang pangakong hindi niya nauunawaan ng buo. May isang tao sa likod ng mga pondo na tahimik na tumitingin sa mga batang naglalakad sa gilid ng lipunan. Sa isang umaga, nang pauwi siya mula sa klase, may pangit na tawa na humawig sa kanya sa likod. Ang mga kaibigan ni Trisha ang nagtipon sa hagdanan at tinutukan sila ng mga ngiti na sarkastiko. Kasi Chess, ano yan? Nasa pelikula ka ba? Nakakita ka nung prinsipe? Tinawanan ni Ariel habang inaabot ang isang lumang tissue na basag at tinaddad. Inilagay nila ang tissue sa kanyang bag at pinagmumura ng halakhakan. Lumipas ang mga araw na ito
Mga maliliit na pang-aabuso na lumalago sa dami at lakas. May isang pagkakataon na pinatalsik siya ng maayos sa linya ng library. Habang pinipihit niya ang mga aklat, may humalakhak na malakas at isang cellphone video ang lumutang sa hanin. Walang lumikha ng ingay. Tinitingnan lang ng karamihan. Ang guro, tahimik lamang, may mga mata na umiikot sa doorway. Hindi ito pelikula ng bayani. Ito ang totoong esensya ng kawalan ng aksyon sa oras ng pang-aapi. Sa gitna ng lahat, nananatili si Alaric. Isang pamilyang may kayamanan, pero hindi ganap na unang tingin na mayabang. Hindi siya agad nagsasalita sa mga unang pagkakataon. Nakaupo siya sa likod, magaang ang tindig, may hawak na libro, ngunit madalas tumitig kay Cheska kapag wala nang nakatingin. Sa kanya, may mga hindi sinasabi. Mga tingin na naglalaman ng pagkainis at pagkasabik na matulungan, ngunit may pagkaingay ng kahihiyan rin dahil ang kanyang sariling mundo ay pinaghihiwa-hiwalay sa kanilang dalawa. May araw na tinitingan niya ang CCTV ng campus sa lab at nakita niya ang maraming bagay na hindi niya nabanggit. Mga daliri na nagtuturo, isang pagkain na inilalagay sa bag ni Cheska, isang simpleng biro na nilagyan ng galing. Si Alaric ay hindi laging isa lamang tagamasid. May mga sandali na siyang sumusugod. Inaalalayan si Cheska ng mga payak na bagay. Isang takip ng mainit na sopa sa oras ng lunch. Isang payong na ipinasa niya sa kanya habang bumabaha. Ngunit ang pagtatanggap ay iba sa pagtayo bilang saksi. Sa kabila ng kanyang panloob na pag-aalala, natatakot siya sa posibilidad ng pagkakabuwisit, ang pagkawala ng reputasyon ng kanyang pamilya, ang kanilang mga mata na sisilip at susuri. Ang dilema na ito ang bumabalot sa kanya at sa kanyang mga kilos. Gusto niyang tumulong, ngulit ayaw niyang magbukas ng isang pinto na hindi niya alam kung paano isasara. Isang gabi, matapos ang isang mahabang shift sa paglilinis ng opisina ng guidance, natagpuan ni Cheska ang sarili na nakaupo sa hagdan ng faculty, nakayakap ang mga kamay sa tuhod. May lamig sa hangin at ang mga huni ng lungsod ay dumudulas sa bakuran. Bago siya tumindig, narinig niya ang alulong ng sirena sa malayo at sa loob ng gilid ng kanyang palad ang pag-urong ng kalamnan niya. Huminga siya ng malalim at sinusubukang ayusin ang mga salita sa loob ng kanyang sarili. Paano ba niya ipagtatanggol ang sarili kapag ang mga mata ng mundo ay tila may mga pabor? Paano kung walang magtitiwala sa kanyang salita laban sa apat na matapang na boses? Minsan, sa umaga ng isang pagsusulit, may kumatok sa kanyang bag. Isang papel lamang, maliit, may fold sa gitna, nahulog sa kanyang lapag nang hindi niya namamalayan. Ibinigay niya ito sa kasalukuyang oras ng klase nang hindi iniisip na may laman iyon. Ngunit nang napabasa siya ng maliit na sulat, nabango ng isang kakaibang init sa loob niya. Ang papel ay mula sa Scholars sa Pag-asa at may tala, Confirmation of Support, Beneficiary, Cheska Victoria Cortez. Walang grandstanding, walang liham na sumisinag sa mukha. Iyon lamang ang pahintulot na nagpapatunay na may taong nagbigay ng pondo para sa kanyang pag-aaral. May pangalan ng opisina, Office of Senator Renato Marquez, at maliit na reference number. Sandaling nagtagal ang mundo sa puwang na iyon. May taong malakas na nagpapadala ng tulong, tahimik, hindi makikilala sa umaatikabong mundo ng campus rumor. Hindi niya iyon ibinahagi kaagad. Hindi niya iniwanan sa mesa ni Camarites o sa locker box. Inilagay niya ang papel sa loob ng kwaderno. At mula noon, tuwing tinitingnan niya ang mga letra ng pangalan ng Senado, parang may hibla ng tanong na unti-unting bumabaluktot sa kanyang dibdib. Bakit ka tutulungan mula sa mataas na pwesto? Ano ang kaugnayan niya sa isang taong nasa politika? Hindi niya iyon pinino. Mas pinili niyang irespeto ang katahimikan nito. Ito ang kanyang sikreto. Hindi isang sandata, kundi isang magaspang na panangga. Sa kabilang banda, may mga estudyanteng testigo na nababagabag sa loob. Si Jana, isang nurse sa campus clinic na minsan niyang pinuntahan matapos ang isang maliit na pananakit dahil sa sapatos na naisusuot sa paglilinis, ay laging may mata sa mga sugat na hindi nakikita. Nakita niya si Cheska na may ilang pasa. Nakita rin niya ang pag-iwas sa mga mata kapag tinuturing ng iba ang kanilang mga gamit. Isa sa mga kaibigang iyon ay si Miguel, isang kabataan na nagtrabaho bilang library assistant at isang gabi ay natagpuan may mga video clip sa CCTV na hindi niya matiis na itago. Hindi siya perpekto, nag-aalangan din siyang magsalita,
pero may panloob siyang pakiramdam na mali ang panonood at pag-iikot lang ng ulo. Unti-unti, nagsimulang kumalat ang mga maliliit na piraso ng ebidensya. Isang cellphone video na nilesan sa isang chat group, isang liham na nasulat sa locker, at isang guro na nakakita, ngunit pinili muna ang tahimik na pag-uusap. Nagsimula ring magduda ang mga magulang ng iba pang estudyante dahil may mga nabanggit na hindi ubos-ubos. Ang tensyon ay lumalago, hindi tulad ng isang bagyo, kundi parang pag-igting ng kordon, mabagal ngunit matatag. Isang hapon, habang nagliligpit si Cheska sa tabi ng auditorium, may papasok na 20 estudyante na kakaibang masigla. May dala silang mga hawak na poster, may kwento ng isang bagong club at may lumang biro sa bibig. Sa gitna nila si Trisha, ang nangingibabaw sa kanyang mga salita. "Oh my God, natatawa ako sa kanya!" sabi nito sa isang boses na inaasahan ng tawa at sa kanila pinakita ang isang lumang papel na may kopya ng receipt ng scholarship. Tinukso nila si Cheska para sa kanyang pagtanggap ng charity habang dinadilang karang maliit na katatawanan ang pagtulong na yun. Ngunit sa pagkakataong iyon, may tumindig sa likod. Si Alaric, na dati palihim lamang na tumitingin, ay lumapit ng tahimik. Hindi siya sumigaw, hindi rin siya pumila sa harap ni Trisha at kasama. Huminga siya ng malalim at may mga tingin na hindi nasisilihang hiyaw. "Iyon ay hindi biro, Trisha," mahinahon niyang sabi. "Kung ano man ang pinaglalaanan ni Cheska, hindi ibig sabihin na pagtatawanan ninyo." Isang maliit na katahimikan ang sumunod. Hindi sumigaw si Trisha, umiling lang na tila hindi kumuha sa tagpo ang panlaban. Ngunit sa isang napakadelikadong paraan, ang sagot ni Alaric ang nagbabadya ng isang bagay na mas malaki, na hindi lahat ay maihahaling tulad sa mga maliliit na biro at huwag uulitin ang mga walang puknat na pag-atake. May kampanyela sa loob ng bahay ng universidad na nagsimulang tumunog, may mga mata na nakatutok, may mga telepono na sumisilip at may mga kwento na magsisimulang kumalat. Sa gabing iyon, habang nagwawalis ng mga upuan sa auditorium, naramdaman ni Cheska ang bigat ng mundo. Hindi niya maisip kung anong klaseng kapalaran ng dala ng mga susunod na araw. May mga alingaw-ngaw ng pag-iskandalo, ngunit hindi ito ang uri ng pag-iskandalong pinaghahandaan niya. Siya'y pinilit na ilipat ang sarili mula sa loob ng imahe na nilika ng iba tungo sa isang imahe na mas may kontrol. Si Cheska bilang estudyante, bilang manggagawa, bilang taong may pangarap. Habang naglalakad pa uwi, may ngumiti si Camarete sa kanya sa gate. May daladalang thermos. "Kain muna," sabi nito. "At huwag mong kalimutan, huwag mong hayaang wasakin nila ang pangarap mo." Kung ano ang tahimik mong ginagawa ngayon, iyan ang magsisilbing sandigan mo bukas. Inilagay ni Cheska ang thermos sa ilalim ng kanyang pambaon at pinisil ang kamay ni Camarites ng saglit. "Salamat," mahinang tugon niya. Hindi niya sinasabi na natatakot siya. Hindi niya sinasabi na ipinangako niya sa sarili na hindi siya magpapakababa. Sa isang banda, may init sa loob niya. Sa kabilang banda, may balakid na lumalapit ng tahimik at walang sinumang apagsabing kailan ito aalis. Lumipas ang ilang araw at ang maliit na mundo sa campus ay tila nagbabago. May mga chismis sa kantin, may mga grupo na nag-uusap sa library, mga post na may larawan ng isang papel, at ang pangalan ng senador na napag-uusapan ng ilan na tila hindi nangangahulugang anuman, at ng iba naman na parang bombang malaki. Para kay Cheska, ang bawat tingin ay parang isang putol. Para kay Alaric, bawat saglit ay isang pagtutulak sa kanya para masabi ang totoo. Isang hapon bago tumunog ang kampana, nakarinig si Cheska ng mga yabag at isang tinig na mababa lang. Plano nila, bakit nila hindi na lang iiwan ng mapayapa? Bulong ng isang estudyanteng nasisiguro lamang na hindi sila pinapakinggan. Hindi niya alam kung sino ang pinag-uusapan, ngunit may kakaibang tunog sa boses na iyon. Parang may nakikitang paraan para makontrol ang sitwasyon at ang tingin niya ay bumalik sa loob ng dibdib niya. May dapat siyang paghandaan. Walang sinasadya, may nag-iiwan ng bakas. Isang maliit na plano na may kasamang gamit, isang kahon ng lumang gamit mula sa storage room ay naihanda sa kabilang bahagi ng pasilyo. Hindi pa ito malamang kasalanan, maaring konstruksyon, maaring sirang kagamitan. Ngulit sa mahinang pag-ikot ng kwento, ang mga simpleng bagay na iyon ay nakapanyai upang magsilbing simula ng isang mas madilim na kabanata. Habang tumingala si Cheska sa bintana ng classroom, naaaninag niya ang 4 na mata ni Trisha na nagkikibit balak sa kabilang linya. May mga kasamang masamang ngiti at panlalamig ng salita. Hindi niya alam kung iniisip ng mga iyon kung ano ang daraanan niya, ngunit naramdaman niya ang bigat ng pag-iiktim. Sa loob niya nagkaroon ng kalituhan. Dapat ba siyang magreklamo at magpatotoo?
o mananatiling tahimik na parang palaka sa basang lupa. Nang lumabas siya ng classroom, may isang hikbi na hindi inaasahan. Dinala siya ito sa isang maliit na storage room kung saan nagkukumpuni ang mga gamit ng campus. May amoy ng lumang karton, langis at bakas ng pawis. Nag-iisa siya sa loob, humihina ng bigat, sinusubok ang itago ang mata na mumugto. Hindi niya namalayan na may isang lihim na ipinagpaplanong ang pinaikot ng 4 na busis sa labas, mga bulong at halakhakan na tila ba pailalim ang pagkabuo. Ang pintuan ay bahaging nakalak. Sa labas, may narinig siyang mga yabag na mas mabigat kaysa karaniwan. May mga sabi-sabi na pumapasok sa butas ng ulo niya. Paano kung hindi siya makalalabas, kung wala siyang sinumang sasagot? Kung may mga taong handang gawing biro ang kanyang katahimikan, ang puso niya ay tumibok ng mas mabilis. May mga kamay na tila nag-aabala sa dibdib niya at ang mundo ay naging isang hiwa ng takot. Hindi pa sumisiklab ang eksena, hindi pa nagbubukas ang kahon. Ngunit sa hangin ay naramdaman niya ang kakaibang bigat na nagsusumigaw ng pagbabago. May isang boses sa likod ng pasilyo, hindi malinaw, hindi pa nakikitang tao, na bumubulong, hindi mo na malalaman ang susunod na mangyayari. At sa bibig niya, may nagbubuo ng tanong na tila ba nais tumalab sa isang susunod na pagkakataon. Handa ba siya? Hindi niya kailangan sagutin ang tanong sa gabing iyon, ngunit ang mga paa niya ay naging mabigat. Ang ilaw sa paligid ay kumislap at ang campus ay naging isang mundo ng posibilidad at banta. Sa pagdako ng gabi, may mga bakas na nag-iiwan ng lihim, mga papeles, mga salita sa chat, isang maliit na dokumento na may pangalan ng isang senado, isang alakremang papel na nagtatago sa kanyang bag. Ang lahat ng iyon ay parang mga piraso ng isang larong unti-unting binubuo. Sa huling sandali bago tumigil ang kanyang pag-ikot at bago pumasok ang mas matinding pangyayari, tumigil si Cheska sa harap ng salamin ng faculty restroom. Tinitigan niya ang sarili, hindi lamang ang mukha na pagod o ang mga mata na pula, ngunit ang sarili na may panloob na tinig. Hindi ako iyon, sabi niya ng mahina. Sino ako kung hindi ako magtataguyod ng sarili ko? Hindi pa natatapos ang gabi, may mga pinto pa ring nakasara. May mga kwentong huhugutin mula sa dilim. Ngunit sa mismong gitna ng pasilyo, may isang kahon na tahimik na nakasulat. May mga step na papalapit. Nagtagpo ang kanyang puso sa mga yabag at nung naglakad siya palabas, may isang kamay sa likod na parang nagbabantay. Hindi para iligtas, kundi para bantayan ang lihim na kusang sumasabog. May tunog ng yabag na kumabog sa kahon nang bumukas ang pinto mula sa loob. Ang loob ay malamig. May amoy ng karton at lumang tela at ang liwanag ay paputol-putol, parang thumbnail ng mundo na unti-unting bumabalik sa pagkakahugis. Bumungad kay Cheska ang malamlam na liwanag na sinamahan ng isang malamig na hangin na nagmumula sa labas, tila kumakanta ang kanyang mga ugat. Ang unang bagay na narinig niya ay ang isang hilakop na pag-ubo mula sa isa sa mga ulo ng kanyang walang imik na kaaway at ang ikalawa ay ang boses ni Alaric, mababa at diretsyo. Huwag kang gumalaw agad. Tatawagin ko ang guidance office. Hindi agad niya nakilala ang ilaw. Napawi ang malam ng takot at pinalitan ng isang pagningit-ngit ng pananabik at pagod. Ang ilaw ay pagbagsak mula sa lampara sa silid. At ang hininga ni Cheska ay nagkakalat sa dispasyo. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang hinahawi ang mga natirang tape sa pinto. May mga labi ng luha na sumunod sa hugis ng kanyang biski. Nang makita niya ang anyo ni Alaric, hindi ang buo ng kanyang muha, kundi ang pagkakaantaya ng kanyang pangangalaga, parang may isang mahina ngunit tiyak na sinag ng pag-asa na naglalakbay sa loob niya. Sa labas ng storage room, may halakhaka ng pangkat ni Tricia, Mika, Ariel at Sandra na parabang hindi pa rin nauubos ang kanilang katawa-tawa. Nang makita nilang bukas ang pinto at may isang tao na nakayuko kasama si Cheska, biglang nag-iba ang ihip ng hangin. May isang saglit na katahimikan. Pagkatapos ay isang tagpong puno ng mga pasaring, mga tanong na umiikot at mga teleponong bumubukas. Alam ko ang ginawa nyo, mahinang sabi ni Alaric sa kanila, at ang tinig niya ay mayroon ng tuklas na bigat. Wala kayo ng takot na mag-imbento ng kung ano-ano dahil hindi kayo agad nag-iisip ng epekto. Hindi lahat ng ningning ay ganoon kadali.
Sa mga mata ni Tricia at mga kasama, may galit at pag-aalala na naghalo-halo at may bahaging hindi nila inaasahan na mamahalin nila. Hindi nila napigilan ang kanilang sarili na tumakbo sa mga magulang. Sa halip na humarap at humingi ng tawad, maraming humingi ng pagsisiyasat kung paano nasakyan ni Alalik ang mga kaganapan. Ang unang umagang sumunod ay puno ng mga tawag at ng mahinang pag-alsa ng kung ano ang dapat gawin. Lumakad si Cheska palakas na may hawak na tuwalya sa balikat at naglakad palapit sa nurse's station. Dito, si Jana ang unang nagsalita nang makita ang kanyang kulay. "Halika iha, titignan kita." Habang pinapahid ang malamig na alkohol sa kanyang braso, may mga kamay na sumusubok na magbigay ng pagkalinga. Hindi malakas ang pagtugon ni Cheska, mas malakas ang kanyang katahimikan. Sa loob ng klinika, may mga taong tahimik na nag-uusap at may mga mata na hindi mapakali. "May CCTV ba sa koridor na iyon?" Tanong ng guidance counselor nang dumating. Hindi nagtagal, si Miguel ang library assistant ay lumabas na may dalang maliit na flash drive. "Kinuha ko po," bungad niya ng mahina. Hindi ko man lang kinaya na hindi tignan ang footage. Sa pagpindot ng ilang susi, umikot ang imahe sa screen. 4 na anino na mas malalaki ang sigaw kaysa sa kanila. May mga pag-ikot, may mga tawanan, at sa bandang huli, may mga puwersang nagbukas ng liwanag sa loob ng storage. Sa gitna ng frame, hindi isang katawa-tawang laro ang nabatid kundi isang paglabag na malinaw. Hindi groggy na biro kundi malinaw na pag-aabuso. Hindi nagtagal, dumating na rin ang pamilya ng ilang mga estudyante, mga magulang ni Tricia at iba pa. Mga estudyante na kumalat sa paligid at ilang opisyal mula sa Office of Student Affairs. May mga lumipad na tawag sa pulisya at mayroon ding opisyal na nagmamasid mula sa kanilang panig na pormalidad ng investigasyon. Itinaas ng prinsipal ang boses at mahinang ngunit magalang inutos ang pangsamantalang suspensyon sa 4 habang isinasagawa ang investigasyon. Hindi ito agarang kahihiyan na nais ng mga naghahangad ng gulo. Ito'y proseso. Bagaman mabigat sa damdamin ni Cheska, ito'y isang hakbang papunta sa pananagutan. Habang ang campus ay nag-aalburoto ng mga usapan, lumabas ang isang maliit na papel mula sa kwaderno ni Cheska na lagi niyang sinisilip. Ang copy ng Scholar sa Pag-asa na may lagda ni Senador Renato Marquez. Hindi niya ito iniwan sa bakanteng mesa. Nakabalot pa rin iyon sa kanyang bitbit. Si Jana, na dati may pakialam sa mga bata at may malambot na puso, ay tumingin sa papel ng may kakaibang pagngingiti na hindi niya ikinaila. "Nakita ko na yan noon." Bulong niya. Sabay kuha sa drawer ng klinika ang isang lumang file na may mga tala ng scholarship recipients. Habang binuksan niya ito, tumingala siya sa prinsipal at nagsignal na may nakita siya. Ang lumang file ay hindi basta-basta. Ito'y talaan ng mga taong tumanggap ng tulong. May reference number, may opisyal na selyo ng Office of Senador Renato Marquez, at may isang handwritten note, "Confidential, beneficiaries under Pag-asa sa Kabataan Program, maintain privacy." Sa tabi ng pangalan ni Cheska V. Cortez, may nakasulat na code na tumutukoy sa hospital record number kung saan siya ipinanganak. Hindi ito sinadyang makitang malakas na anunsyo. Ito'y isang tagong dokumento na ginagamit sa administratibong pagproseso. Ngulit sa sandaling nakita ni Jana, seryal ng posibilidad ang bumuhos. Kung babalikan ang hospital records, maaari nitong ilahad ang mas malalim na koneksyon. Hindi instant ang paghahanap. May proseso, formal request, sign-off mula sa registrar, at paper trail na kinailangan sundan. Ngulit hindi lamang si Jana ang may nag-aalala. Si Miguel ay may hawak na sample ng CCTV na nagpapakita ng mga boses. Ang guidance counselor ay naghanda ng initial statements. Nag-file din ng formal police report ang principal at ang campus legal counselor ay nagsimulang mag-coordinate sa lokal na pulisya. Hindi nila hinayaan na ang takot o ang impormasyon ay maging sandata para sa pagpapahiya. Isinagawa ang bawat hakbang sa paraang propesyonal at maayos. Sa loob ng 2 araw, nagsimulang mag-ikot ang mga kulay ng campus. May mga posters tungkol sa anti-bullying, may mga meeting sa mga parents, at ang 4 ay nasa suspensyon.
Ngunit mas malaki ang sumabog nang may lumabas na mas malaking piraso ng ebidensya, hindi dahil sa isang tao na nagmagtangkang magpakilala, kundi dahil sa isang lumang talaan na napahintulutan na masilip. Sa equivalently hushed meeting ng registrar at nurse, may nakitang lumang birth certificate na may pangalan ng isang doktor, ng ospital at ng magulang ni Cheska, at sa gitna ng mga letra may isang tanyag na apelido, Marquez. Ang balitang iyon ay kumalat hindi gaya ng apoy sa damuhan, kundi higit na mapanuri. Mabilis na naglakbay sa mga group chats, sa whisper ng mga estudyante, at sa mga taong hindi makapaniwala. Ang apat na bully na noon lamang ay nag-iisip na sila ang nasa ibabaw ng mundo ay nagulat sa pag-usad ng katotohanan. Para sa kanila, ang pagkakakilanlan ni Cheska ay isang pagkakaiba na matagal na nilang ginawang biro, isang poor working student na maaaring gawing laruan. Ngunit ngayon, ang liwanag ay bumalik pabalik sa imahe. Ang taong iyon ay may dugong kinasasangkutan ng kapangyarihan ng isang senador. Ngunit hindi ito agad naging tabloid na ulo-ulo. Ang campus ay nag-ingat. Ang principal at ang school board ay nagpasya na ang anumang paglalahad ay dapat gawin sa isang formal na setting. Isang hearing kung saan ipapakita ang CCTV, ang mga witness statements at ang mga opisyal na dokumento. May isang clear objective ang liderato, habulin ang hustisya, itaguyod ang karapatan ng biktima at panatilihin ang dignity ng proseso. Kahit may usap-usapan sa labas, ang paaralan ay pinipilit na gawing formal ang paghuhusga upang mawasan ang pag-utang ng pampublikong paghamak. Nang dumating ang araw ng hearing, puno ang maliit na auditorium. May mga estudyante, may mga magulang, may mga opisyal at may mga miyembro ng community press na sumunod sa mga kaganapan. Inilabas ng prinsipal ang CCTV nang hindi muna ipinapahayag kung ano ang laman nito. Ang buong silid ay napuno ng isang tensyon halong pag-aalala at curiosity. Sinimula ng isang mahinahong paglalahad ang mga pangyayari, kung paano naitala ang insidente, sino-sino ang pinagmulang boses at ano ang mga testimonya. Pagkatapos ay ipinalabas ang footage. Sa screen, malinaw ang mga pangyayari. Walang dramatikong edit, walang musika. Langsong ang realidad. Ang apat na estudyante ay pumipilit, ang kahon ay nakikipagsusosyo sa isang malamlam na ritual ng pangungutya. Nang matapos ang clip, may mga luhang pumapatak sa ilang bahagi ng auditorium. Hindi ito esena para sa mga mahina ang damdamin. Ito ay isang presentasyon ng kung paano nawala ng hangganan ng respeto. Matapos ang pag-playback, dumaan ang testimonies. Miguel ay nagbigay ng detalyadong salaysay, Jana ay nagbigay ng medical na report, at ilang estudyante na nagsisisi ay nagbigay ng statement patungkol sa pressure ng grupo at kung paano sila nahikayat na tumawa at kumilos. Ang apat na akusado ay tinanong at ilan ang nagpasaring na hindi daw nila intensyon, na para bang ang salita ay nagiging panangga, ngulit hindi naging sapat ang paglilimot. Bilang resulta, inisyu ng school board ang paunang hatol, suspensyon ng permanente hanggang sa lahat ng proseso ay natapos, mandatory counseling at community service. Hinarap din ng legal team ng paaralan ang posibilidad ng mas formal na kaso dahil sa confinement at psychological harm. May sinimulang koordinasyon sa local authorities. Sa labas ng hearing, may on-the-spot na kumalat ang mga bus. Ang pangalan ni Senador Renato Marquez ay lumutang sa mga balita, pero hindi agad ito pinagtulong-tulungan ng media bilang personal na issue. Sa halip, may mga tanong. Bakit nakahalo ang pangalan ng senator sa private scholarship file? Ano ang ibig sabihin nito para sa pagkakilanlan ni Cheska? At ang pinakamahalaga, ano ang magiging tugon ni Senator Marquez? Hindi nagtagal, isang formal na press release ang lumabas mula sa tanggapan ng senador. Hindi ito headline-grabbing na paglalahad ng pamilyar na drama. Simple lang ang tono. May paggalang, may paghingi ng pag-unawa. Nilinaw ng opisina na mayroong programang tinatawag nilang Pag-asa sa Kabataan na matagal nang pinundohan ng tanggapan ng senador bilang bahagi ng community outreach at na may ilang beneficiaries na tinutulungan ng hindi ibinibida. Kabilang na raw ang isang recipient na may profile na tumutugma sa pangalan ni Cheska. Ito ay hindi agad isang confessional na nagsasabing anak siya namin, ngunit nagbigay ng pahiwatid na may ugnayan ang tanggapan sa buhay ni Cheska. Ang embahong ito ay maingat. Hindi nila ginawang pampulitika ang kaso. Pinili nila ang dignified na tono, magalang, maingat, at may hangaring protektahan ng pagkakilanlan ng taong sangkot. Habang ang opisina ng senador ay naglalakad sa maingat na pagpapahayag, nagkaroon ng media rush at mga opinyon sa social media. Ngulit sa pagitan ng lahat ng ingay, ang pinakamahalaga ay ang panloob na desisyon ni Cheska. Maraming tao ang nag-aakala na ang paglitaw ng pangalan ng senador ay magliligtas agad sa kanya. Pera, impluensya, mabilis na hustisya.
Subalit sa loob niya, ang namumuo ay isang masalimot na halo ng pagkakalito at pagnanais ng kalayaan. Hindi niya hinahanap na maging instrumento ng sensasyon. Ang kanyang hiling ay simple, katarungan, pagpapahayag ng responsibilidad at katapangan na harapin ng mga gumawa ng masama. Sa panahon ng isang pribadong pag-uusap na inihanda ng principal at ng guidance counselor, lumakad si Cheska papunta sa isang maliit na silid. Doon nagulat siya nang dumating ang isang representante mula sa tanggapan ng senador. Hindi si Senador Marquez mismo, kundi isang legal counsel at isang staff member. Dito tahimik na napag-usapan kung ano ang dapat gawin, proteksyon sa identity ni Cheska, kung ano ang maaaring i-offer na suporta, at ang respect sa kanyang desisyon kung nais niyang magkaroon ng personal na pakikipag-ugnayan o hindi. Ipinahayag ng tanggapan ng pagnanais na protektahan si Cheska at iwasan ng pagkakaroon ng sensationalism, ngunit inilahad din nila na handa silang tumulong kung ito ang pipiliin ni Cheska. Sa mga sandaling iyon, naiisip ni Cheska ang lahat, mga gabi ng paglalakad pa uwi, ang mga kamay na nagpipintog ng mop, ang mga pangarap na unti-unting sinusulat sa kanyang lapis. Naramdaman niya ang bigat ng pag-asa na hindi dapat gamitin upang sirain ng mga tao, kundi upang itayo sila muli. Tumayo siya at sinabi ng malinaw, "Ayoko po ng palakasan ng publisidad. Ayokong ang buhay ko ay gawing palamuti sa opinyon ng iba." Kung tutulong sila, hayaan nila itong pumunta sa mga estudyanteng nangangailangan, hindi sa akin lang bilang personal na kabayaran. Tahimik ang silid. May mga luha sa corner niya ng mata, ngunit matatag ang kanyang postura. Nagulat ang legal counsel, hindi dahil sa pagkakasabi ni Cheska ng hindi, kundi dahil sa katinuan nito. Hindi ito rejection ng tulong, kundi isang pagnais na pamahalaan ng kapangyarihan ng tulong. Gagawin namin ang anumang nasa aming makakaya na gampanan ang nais ninyo, sagot ng counsel. Isang mahinang ngiti ang napuno sa mukha ni Cheska. Hindi isang ngiting nagpasakamay sa kapangyarihan, kundi isang pinong pagtanggap sa posibilidad ng pagbibigay ng mga resources para sa mas maraming tao. Samantala, sa gitna ng legal na koordinasyon at school board hearings, may naganap na tahimik na pagbabago sa loob ng 4 na nagsagot. Ang kanilang magulang ay humarap sa kanila at nagbalita na magkakaroon ng seryosong pag-uusap sa harap ng paaralan. Hindi ito ganun kadali. May ilan sa kanila, gaya ni Sandra, na hindi agad makapaniwala sa epekto ng kanilang ginawa. Mayroon namang isa, Mika, na sa huli ay nagpakita ng pagsisisi at humingi ng tawad ng personal kay Cheska. Ito ay hindi instant redemption. Ito ay unang hakbang tungo sa pag-aayos ng pagkasira. Sa loob ng mga araw at linggo na sumunod, ang proseso ng transaksyon sa campus ay naging ehemplo ng maliit na lihim na pagbabago. Mandatory counseling sessions para sa mga akusado, community service na pinamumunuan ng Kamarites at iba pang tao, at isang serye ng mga capacity building workshops na inorganisa ng Student Affairs tungkol sa empathy at respectful engagement. Sa halip na gawing purong pagpakita lang ng purusa, pinili ng paaralan ang mixture ng accountability at reformation. Sa likod nito, maraming estudyante ang tahimik nagbayad ng pagkukulang. Ilang guro ang nagsimulang magbago ng estilo sa pagharap sa bullying at ang ethos ng community ay nakaramdam ng unti-unting pagbalik. Hindi mawawala ang muling pag-usbong ng buhay ni Cheska. Hindi maglaon pagkatapos ng isang mahabang semestre na puno ng terapya at pag-aaral, may isang acknowledgement meeting sa auditorium para kilalanin ang mga efforts ng campus sa pagresolba ng kaso at sa pagprotekta sa mga mahihinahon. Naroon si Kamarites, may daladalang simpleng plato na pinamimigay sa mga naglilingkod. Naroon din si Miguel na hindi na masyadong nagtatago. At naroon din si Alaric, tahimik ngunit matatag. Sa entalado, nang umabot ng mikropono si Cheska, hindi siya nag-umpisa ng isang talumpating pampulitika. Kumapit siya sa tradisyon ng kanyang katahimikan at nagsalita ng may tapang. Nung una, mahinang panimula niya, akala ko na ang katahimikan ko ay proteksyon. Pero hindi pala. Ang katahimikan ay hindi kaligtasan kapag nilalagay mo ito sa ibabaw ng hirap at takot. Hindi ako nagpupuyat dahil gusto kong matulog sa gabi. Ako'y nagpupuyat dahil kailangan kong bayaran ang susunod na upa. Nandito ako hindi dahil magiging masaya ang buhay kapag may pera na, kundi dahil may mga batang kailangan ng gabay, tulad din noong kailan. May katahimikan bago ang palakpakan,
Isang katahimikan na hindi nakakahiya, kundi puno ng paggalang. Ito ay hindi tungkol sa kung sino ang anak ng sino, dagdag niya, at tumingin siya sa mga magulang sa harap ng auditorium na may halong pagkabahala. Ito ay tungkol sa respeto. Kung may natutunan kayo sa nangyari, nawi matutunan ninyo na ang tawanan ninyo ay maaring maging sugat sa iba. Kung may tulong na ipamumuhay, ilaan itong mabuti at hindi gamitin bilang panakip ng sisikatang pagkakamali. At kung may anak kayo na nasangkot sa ganyang gawain, tutukan ninyo, hindi ninyo itago. Ang mga araw ay hindi agad naging perpekto. May mga kumakalat na komentaryo sa social media, may mga tao na nagtanggal sa kanilang pagiging supportive kapag sumabog ang ibang issue, ngunit sa maliit na mundo ng campus, may mga pagbabago na hindi na madaling burahin. Ang mga estudyante na dating nambubuli ay unti-unting natutong harapin ang mga resulta ng kanilang gawa. Hindi para i-humiliate, kundi para turuan. Si Mika, na humingi ng tawad, ay pumapasok sa mandatory counseling ng buong puso at nag-volunteer sa libreng tutoring program. Si Trisha ay pinarusahan ng magsilbi sa outreach program at sa loob ng mga buwan, may mga pagkakataon na nakita niya ang mismatch ng kanyang dating akala at ang tunay na pangangailangan ng iba. Habang tumatagal, lumabas ang mas organisadong pagsuporta sa mga working students. Sa tulong ng suporta mula sa tanggapan ng senador ayon sa napagkasunduan ng council at ng principal at sa mga private donors na tinipon ni Alaric, binuo ang isang maliit na pondo para sa emergency assistance sa mga estudyanteng nagtataguyod ng sarili. Hindi ito isang malaking pulutan ng pera, hindi rin napalitan ang dignidad ng sinumang tumatanggap, kundi isang sistema na nagbibigay ng access sa counseling, health assistance at iba pang small grants para sa emergency. Isang maliit na grupo ng estudyante ang siyang nagbuo ng pamantayan kung paano ito igagawad. Si Cheska ay tumulong sa pagbuo ng mga guidelines hindi para magyaman kundi para siguraduhin na tamang nagagamit ang pondo. Hindi naglaon, lumitaw ang isang maliit na movement sa campus, boses at paggalinga, na pinamunuan ng ilang estudyante kasama si Cheska bilang isang senior advisor na hindi naglalakad bilang patron kundi katambal. Ang grupo ay kumikilos sa mga workshops, mentorship sessions at sa pag-aayos ng mga counseling lines. Hindi nila kinontra ang proseso ng batas. Sa halip, sinadya nilang palitan ang kulturang dala ng katahimikan at pag-uusig. Sa pagbubuklod ng maliliit na gawaing ito, unti-unting bumalik ang pagkakampi sa pagitan ng iba't ibang sektor ng campus. Ang personal na halaga ng mga pagbabagong ito para kay Cheska ay hindi madaling ilalawan. Hindi siya nagbago ng pangalan. Hindi siya pumalit ng isang bagong buhay dahil lamang sa paglitaw ng apelido ng pamilya. Sa halip, nagbago ang paraan ng pagtingin sa kanya ng mundo. Mula sa pagiging isang pangalan na nilalapat sa mga biro, naging isang tao na may boses. Sa isang malamig na hapon, habang naglalakad siya sa campus at may daladalang notebook, nakita niya si Camarites na nagsusuklay ng isang lumang basahan. Lumapit siya at pinahawak ang kanyang kamay. "Salamat," mahinang sabi niya. Hindi dahil nagkaroon siya ng malaking bagay, kundi dahil may isang tao na nagpatuloy na magpakita. Sa puso ng kanyang pagbabago ay si Alaric. Hindi siya ang susi ng kanyang paglaya, ngulit siya ang sandigan na hindi nagbabanta na siya ang tagapagligtas. May mga oras na si Alaric ay nagpapadala ng maliit na pagkain sa klinik. May mga oras na nagbabantay siya kapag malasang panahon. At may mga sandali na tahimik nilang pinag-uusakan kung paano nilang ilalayo ang kanilang relasyon sa sensationalism. Nang una silang naging magkaibigan, hindi nila inakala na magiging magkatulungan ito. Ngulit sa pagdaan ng panahon, ang kanilang pag-ibig ay natuto ng limitasyon. Hindi ito pag-ibig na nagtatakda, kundi pag-ibig na sumusuporta sa pagpili ng isa't isa. Sa huling taon ng kolegyo, dumating ang isang graduation day na puno ng kulay. Mga guro na may maliit na parangal, mga estudyante na nagdiriwang, at si Cheska na nakatayo sa gitna ng entablado bilang isang best of her class na may simpleng pagsasalita. Hindi siya nagkunwaring superhero. Inamin niya ang hirap ng nakaraan, ipinahayag ang pasalamatan sa maliit at malalaking tumulong, at inilahad ang kanyang pangarap, maging isang guidance counselor na magtatayo ng mga programang tutugon sa mga working students. Hindi ako nagtagumpay dahil sa isang apelido, bulong niya sa sariling nang lumabas ang entablado, kundi dahil may mga taong tumulong at dahil pinili kong manindigan. Pagkatapos ng graduation, naglunsad si Cheska at ang kanyang mga kaibigan ng isang maliit na mentorship program. Hindi ito isang giant NGO, ito ay simple at personal.
May listahan ng mga estudyante na binibigyan ng emergency aid, may mga tutor na tumutulong sa academics, at may isang hotline na pinasimulan ni Jana at ng guidance team. Sa maliit na opisina na tumutok sa kanilang proyekto, nakapaskel ang isang maliit na plaque para sa mga tahimik na nagsisikap. Sa tabi nito, may larawan ni Camarines na nakangiti. Sa pagdaan ng panahon, may mga pagkakataon pa ring bumabalik ang alaala. Minsan may mga bagong kaso ng panlalait, minsan ay may mga pag-uusap tungkol sa kung paano pinamahalaan ang access sa resources. Ngunit may matibay na basa na itinayo ng mga taong nag-alay ng oras at pananagutan. Ang mga bully ay hindi naging caricature lamang ng kasamaan, may ilan na tumanggap ng pagbabago at nagtrabaho para itama ang ginawa. Ang paaralan ay nagpatupad ng mas malinaw na policies tungkol sa bullying at confidentiality at naging mas open ang communication lines. Isang taon matapos ang hearing, may isang maliit na community forum ang inorganisa kung saan nagkwento si Cheska tungkol sa kanyang paglalakbay. Hindi siya nagpunta upang makapakanalo ng sympathy, nagpunta siya upang magbigay ng praktikal na payo, paano humingi ng tulong, paano magulat ng hindi natatakot, at paano makipagtulungan para sa isang komunidad na ang layunin ay protektahan ang marupok. Ang huling bahagi ng kanyang pagsasalita ay hindi isang malakihang sermon, kundi isang maliit na paalala. Ang pagkilos ay hindi palaging malaki. Minsan, isang tao lang ang kailangan mong tawagin, isang Janang may malasakit, isang Miguel na nagsaliksik, isang Alaric na hindi nag-aatubiling tumayo. Sa salita at gawa, unti-unti nating mababago ang mundong ito. Ang Senano at ang Tanduatang Isangapang Marquez ay nanatiling maingat sa kanilang partisipasyon. Nagbigay sila ng grant para sa isang maliit na scholarship pool at nagpatibay ng confidential referral system sa mga paaralan. Hindi ito isang operasyon para sa publisidad. Ito ay isang simpleng pagtalima sa pangako na hindi dinadagdagan ang kawalan ng dignidad ng sinumang tumatanggap. Nang minsan ay nagpa siya ang senador na magpadala ng isang maikling mensahe para kay Cheska, ginawa niya ito sa pamamagitan ng legal counsel at hindi sa harap ng kamera. Kung may nasaktan, ito ay hindi tamang paraan, nakasulat doon. Kung may naambag kami na nakatulong, gawin natin itong magsilbi sa mas marami. Ang kabutihan ay hindi dapat itago basta-basta, at ang pangangalaga ay dapat na laging kasama. Tumanggap si Cheska ng sulat nang hindi ito ginawang show. Tinanggap niya ito bilang maliit na hakbang ng pagkilala. Sa loob ng maraming taon, nagpatuloy ang trabaho ni Cheska sa paaralan at sa isang maliit na NGO na tumutok sa working students. Hindi siya naging isang instant celebrity. Nag-umpisa siya bilang mentor, nagtayo ng counseling rooms at nag-organisa ng mga skills workshops. May mga araw na pagod bain siya. May mga gabi na wala siyang sapat na pera para sa upa. At noong mga sandaling iyon, lagi niyang naaalala ang pananalig ni Camarines. May araw din sila. Hindi niya hiniling na hindi na siya susubok. Hiniling niya na ang kanyang boses ay maging daan para sa iba. May mga pagkakataon na nakikita niya ang mga mag-aaral na dati nilang inakala na hindi makakatanggap ng tulong. May mga oras na nakikita niya ang ilang dating bully na nagbabago, hindi lahat, sapagkat ang pagbabago ay hindi linear, ngunit may mga taunang palatandaan ng kapasidad para sa pagbabago. Sa huli, ang pinakaimportanting aral na nalaman niya ay hindi ang paglitaw ng apelido ng isang senador, kundi ang simpleng katotohanan na ang dignidad ay hindi isang privilege. Ito ay isang karapatan na dapat ipagtanggol ng lahat. Sa huling eksena ng kanyang kwento, nakatayo si Cheska sa harap ng isang maliit na klase ng working students. May hawak siyang lapis at isang lumang papel. Hindi kayo nag-iisa, sabi niya, at ang kanyang tinig ay hindi malumanay lang, kundi matibay. Ang pag-angat ay hindi laging mag-isa. Kailangan natin ng isa't isa, hindi para iangat ang iba sa kahihiyan, kundi para magtulungan at itaguyod ang dignidad ng bawat isa. Ang mga batang nagmamasid ay tumingin sa kanya ng may bagong pag-asa. Sa labas ng bintana, ang araw ay sumisilip sa isang campus na hindi perpekto, ngunit may mga taong patuloy na bumabangon. Ang mga nagbanta noon kay Cheska ay nagulat man sa pagkakatuklas ng kanilang pagkakamali at ng kanyang pinagmulan, natutunan din nilang tumingin sa kanilang mga aksyon ng mas malalim. Hindi naging instant na pagbabago ang kanilang pag-iisip, ngulit nagsimula ito sa responsibilidad at maliit na pagkilos. Para kay Cheska, ang pinakamahalaga ay hindi ang pagkilala ng pagkatao ng kanyang pinanggagalingan, kundi ang pagpili na gawing sandigan ang hirap at iukit ang bagong simula para sa iba. Kung may aral na maiwan sa mga nakinig sa kanyang kwento, ito ay simple.
Ang kapangyarihan ng isang tao ay hindi nasusukat sa kung gaano kataas ang kanyang posisyon, kundi sa kung paano niya pinipili gamitin ang pagkakataon na magbigay ng lupa at liwanag sa iba. At sa isang mundo na madalas na nagtatakda ng halaga ayon sa apelido, may isang bagay na hindi dapat matanggal, ang dignidad ng tao, anuman ang kanyang pinagmulan.